Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibinungkahi ng ilang mambabatas na magpa-psychological evaluation si Vice President Sara Duterte para malaman kung karapat-dapat pa siya sa posisyon. Hindi raw kasi katanggap-tanggap at nakababahala ang mga binitiwang salita ng bise, kabilang ang pagpapahukay sa mga labi ng dating Pangulo para itapon sa West Philippine Sea. Ang Justice Department, pinag-aaralan na kung may nalabag kaugnay nito. Nakatutok si Ian Cruz. Imagined myself cutting his head. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ilan lang yan sa mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ikinabahala ng ilang mambabatas. Tingin nila, baka kailangan sumailalim sa psychological evaluation ng Vice Presidente. Suggestion lang naman yun. The people have seen the interview, so parang may something. Hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. It would be recommended that she should see a psychologist or psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito hindi po kami. I think she's being overwhelmed by anger and hate. In the case of the Vice President, lumalabas po yung flaw sa kanyang karakter. Kasi natatalo ng kanyang galit. Akala ko AI pero double check ko muna. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap mahirap anong tawag mo doon? O hindi mo i-share. Si Senate President Cheese Escudero tinawag na unbecoming o hindi kaaya-aya ang mga sinabi ng Vice Presidente. Si House Assistant Majority Leader Jay Kong Hoon may mas malalim na dahilan kung bakit gusto niyang sumailalim ang bise sa masusing psychological assessment. Ito ay para raw matiyak kung karapat-dapat pang maglingkod sa bayan si VP Sara sa ganitong kritikal na posisyon. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar. Siyempre galit kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think masyado namang pin-prosecute kaya nagagalit. So, siguro yun ang reason doon. But sana magbati na lang para walang problema. Sa ngayon, iniimbestigahan sa Kamara ang paggamit ng Office of the Vice President ng 125 million peso confidential funds sa loob lamang na 11 araw noong 2022. Nagsasagawa rin ang House Quad Committee ng pagsisiyasat sa umano'y extrajudicial killings noong panahon ng ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ikinakasa na rin ganyang investigasyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Partikular naman sa banta ni VP Sara, nauukayin niya ang labi ni dating Pangulong Marcos para itapon sa dagat. Sinabi ni House Quad Committee Co-Chairman Representative Dan Fernandez na pwedeng papanagutin ang bise sa pahayag na ito. Somebody might file a case against her at nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, pinag-aaralan na raw nila kung may nalabag sa mga sinabi ng bise. Very disturbing for a person of her rank, second highest official of the land. The remarks are unbecoming, I think. It desecrates the memory of a person. It desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and he disturbed the body. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Ang apo ng yumaong Pangulo na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc, lubhang nalungkot sa mga sinabi ni VP Sara. Labis daw siyang nabigla dahil binanggit pa ang kanyang ina na si Senador Amy Marcos na isa daw tapat na kaibigan at supporter ng bise ng marami ng taon.
Nakakadismaya anyang makitang pinepersonal ng bise ang mga bagay. Sabi nga daw ng marami, politika lang ito. Sinisikapan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng bise. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeting humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan. At dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeting nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video, makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi nito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. This is actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawan na ng kaukulang parusa ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Hindi naman siya dismissed, but upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente na panghingi ng relo sa Pangulo ng isang PMA cadet. Noon, ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. May persons of interest na pero hindi pa matukoy ng pulisya ang dahilan ng pagkawala ng Amerikanong vlogger sa Zamboanga del Norte. Wala pa umanong natatanggap na hiling na ransom kung totoong kaso ito ng kidnapping. Nakatutok si Maki Pulido. As an American, people coming here to tell my family that there's people that want to kidnap me or they're threatening to kidnap me here. I don't really know what would happen if somebody did try to come here and kidnap me, right? Would the neighbors help me or would they just sit there and watch? Even last night, I'm scared a little bit. I'm scared. Sa isang vlog noong Setyembre, ikinwento ng 26 anyos na Amerikanong si Elliot Eastman ang anyay banta sa kanyang buhay. I feel like I've been staying in this area for so long to the point where I don't even know if people like me anymore. Maybe they want bad things to happen to me now. Alas 11 ng gabi ng Huwebes, October 17, pinasok ng nasa 4 na armadong lalaki ang kanilang bahay sa Sitio Tungawan, Barangay Poblacion, Sibuco, Zamboanga del Norte. Sa paunang investigasyon, nagtangkang tumakas si Eastman pero binaril siya sa hita ng kidnapper at saka kinaladkad hanggang sa baybayin ng dagat kung saan may naghihintay umanong bangka. Pero tingin ng mga pulis, nasa area lang ng Zamboanga del Norte ang mga suspect at wala raw indikasyong nakarating ang mga ito sa Sulu o Basilan. Dahil 4 na araw na mula nang mangyari ang pagdukot at wala pa ring natatanggap na hiling na ransom, may sinisilip na iba pang motibo ang PNP. Normally, sa mga kidnapping case involving yung sinasabi nating grupo ay hindi naman nila sinasaktan. Initially, yung kanilang mga kinikidnap, but this time ay sinaktan kaagad nung makita at nag-resist itong biktima ay sinaktan kaagad and in fact binaril nga siya. So these are the things na kinukonsider. May persons of interest nang tinutuntun ngayon. Iniimbestigahan din kung may kaugnayan sila sa mga local terrorist group tulad ng Abu Sayyaf o BIFF. May mga composite artist sketch na po tayo nung ipinakita po itong picture po na ito. Even dun sa mga rogues gallery po natin ay na-identify po na mga witness. We have the alias so far po. Aside from the 4 na pumasok, may mga nahanap tayo mga witnesses doon. Although hindi pa natin talaga nakokonek kung anong grupo ito. And meron pa din tayong mga persons of interest sa ibang anggulo na nakikita natin.
Nagsagawa na rin ng investigasyon ang mga ahente ng Federal Bureau of Investigation o FBI at binisitang pamilya ni Eastman noong Sabado. Sa ngayon, nakaalis na raw ang mga ahente ng FBI. Ayon kay General Fajardo, hindi aktibo ang FBI sa investigasyon at hihingi na lang ng update mula sa kanilang legal attaché. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Bagamat Luzon ang tinutumbok ngayon ng Bagyong Christine, ramdam pa rin ang epekto ng trough o bahagi ng mga kaulapan nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nakaalerto na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo't milyong-milyong Pilipino ang posibleng maapektuhan ng ika-11 bagyo sa Pilipinas. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Bago pa man pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Christine, ramdam na ang masamang panahon sa ilang bahagi ng Bohol kagabi at kasunod ng halos 2 oras na pag-ulan, kabi-kabilang pagbaha ang namerwisyo sa mga pangunahing kalsada. Kaninang umaga, naulit ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng probinsya. Binahari ng ilang kalsada sa Negros Occidental, may ilang motoristang pinilit sumuong sa baha. Pero mas maraming sasakyan ang hindi agad nakatawid, kaya halos walang galawan ang trapiko sa isang lane. Kinansela rin ang klase sa ilang lungsod dahil sa masamang panahon. Ang ilang palayan sa lalawigan nalubog din sa baha. Ganito rin ang kalbaryo ng mga residente sa ilang bahagi ng Pikit, Cotabato, kung saan nagmisulang ilog ang mga palayan. Umabot sa lagpas tuhod ang taas ng baha sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao ay epekto ng trough o extension ng Bagyong Christine. Sabi nga ng Office of Civil Defense, isinailalim na sa alert level status red ang Bicol Region na kabilang sa mga unang makakaramdam ng lakas ng bagyo bago mag-iba ng kilos. Ibig sabihin, nakaalerto na ang Regional Risk Reduction and Management Council at lokal na opisina. Nakahanda na rin ang iba pang ahensya ng gobyerno, lalo't sa taya ng DSWD, posibleng umabot sa 30 million ang individual na maapektuhan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, inaasahang lalakas at magtatagal pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christina. Nakataas ngayon ang signal number 1, dyan po yan sa may southeastern portion ng Isabela, Aurora, northern at eastern portions ng Quezon, Apulillo Islands, ganoon din sa Camarines Norte. Signal number 1 din, dito po yan sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama rin ang Ticao Island at Burias Island. Sa Visayas naman, signal number 1 din sa eastern Samar, Northern Samar, Samar and Leyte, ganoon din po dito sa may Biliran at pati na rin sa may Southern Leyte. Sa Mindanao naman, nakataas po ang signal number 1 dito po sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama naman ang Siargao at Bukas Grande. Inaasahan po sa mga nabanggit na lugar yung masungit na panahon, ibig sabihin po niyan mga pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Christine sa layong 760 kilometers, silangan po yan ng Katarman, Northern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at pabugsong papalo naman ng 70 kilometers per hour. Sa ngayon po, pakanluran yung pagkilos niyan sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Sa forecast track po ng Pag-asa, posibleng kumilos ang bagyo pa west-southwest po muna sa mga susunod na oras po yan at magpapatuloy hanggang bukas. Saka po ito gagalaw pa west-northwest naman o unti-unti po itong aangat. Kung magtutuloy-tuloy yung ganitong track, posible na ito po ay maglandfall o tumama. Dito po yan sa may Northern Luzon, maaari pong Huwebes ng gabi o di kaya naman ay sa Biyernes ng umaga. At dahil medyo mabagal po ang pagkilos ito sa ngayon at medyo matagal ding mabababad dito sa karagatan, posible po na lalakas pa yan bago lumapit sa kalupaan. Pero mga kapuso, posible pang magkaroon ng pagbabago sa track nitong Bagyong Christine. Meron po tayong tinatawag na area of uncertainty o yung highlighted part po dito sa ating mapa. Ibig sabihin
sabihin po niyan, pwedeng umangat o di kaya naman lalo pang bumaba yung galaw nitong bagyo sa mga susunod na araw. Depende po sa iba pang weather systems na nakakaapekto po sa movement nito. Ang mga lugar na sakop nitong area of uncertainty dapat din po maghanda dahil yan po yung makakaranas ng direktang epekto ng bagyo sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, hindi lang po Northern Luzon kundi posible rin na ito pong bahagi ng Central Luzon. Napakalawak po ng bagyo kaya kahit yung mga lugar na malayo sa sirkulasyon po nito ay nahahagip din ng trafo extension ng mga kaulapan. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, ganon din dito sa may Palawan, Quezon Province at pati na rin sa Bicol Region. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at meron na rin po mga pag-ulan sa iba pang bahagi ng Calabarzon at ilang pang bahagi ng Mimaropa. Makikita po ninyo dito sa ating mapa, nagkukulay orange, kulay pula at meron pang kulay pink. Ibig sabihin po yan dito sa ating legend, heavy to intense o kaya naman ay hanggang torrential. So yan po yung mga malalakas, matitindi at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kaya doble ingat at maging alerto po sa posibilidad ng mga pagbaha o di kaya naman ay landslide. Sa Metro Manila naman may chance rin po ng ulan lalo na sa hapon at gabi dahil po yan sa outer rain bands ng bagyo. Makakaranas din ng mga pag-ulan ng halos buong Visayas, lalong-lalo na po ang Samar at Leyte provinces, ganoon din dito sa may Negros and Panay Island. Dito naman sa Mindanao, inaasahan din po yung mga pag-ulan sa Soc-Sargen, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at pati na rin dito sa ilang bahagi ng Caraga Region. Samantala, magiging maalon at delikadong pumalaot sa eastern seaboards po ng Southern Luzon. Pababa po yan dito sa eastern seaboards ng Visayas. Dahil po yan sa epekto rin nitong Bagyong Christine. Mga kapuso, patuloy pong umantabay sa updates at maging alerto dahil inaasahang magtatagal sa loob ng PAR ang Bagyong Christine hanggang sa weekend. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Ibinandera ni na Alden Richards at Barbie Fortesa ang galing nila sa aktingan sa isang eksena sa Pulang Araw na pinuri at hinangaan ng netizens. Overwhelmed si Barbie dahil magkakasunod din ang kanyang project sa big screen. Makichika kay Aubrey Carampel. Wala akong nagawa. Wala kaming nagawa para tulungan ang atin. Bakit? Emosyonal ang muling pagkikita ni na Eduardo at Adelina sa GMA Prime Series family drama na Pulang Araw. Adelina, may Diyos pa ba? Pinabayaan niya tayong lahat. Pinabayaan na tayo ng Diyos, Adelina. Adelina, sabihin mo sa akin. Ano? Kuya, anong gagawin mo? Dalawa lang. Ililigtas ko si Teresita o papatayin ko yung saito na yan. Kaya saan ko siya matatagpuan? Ang eksenang yan ni na Barbie Fortesa at Alden Richards pinag-usapan sa social media. Marami ang humanga sa kanilang powerful acting at pagpapakita ng iba't ibang emosyon. Salamat. Happy kasi yun nga parang I owe it to the audience and of course I owe it to the people who have been part of this parang very dark times ng bansa natin. Nako, pagkatapos nga ng eksenang yun, nagyakap kami ni Alden kasi na-miss namin maka-eksena ang isa't isa eh. Alden, given naman yan, diba? Ibibigay niya naman talaga yung best niya. Sunod-sunod ng araw ang mabibigat na mga eksenang mapapanood ngayon sa Pulang Araw. Pero may kwento rin ng komplikadong pag-iibigan ni na Adelina at sundalong Hapon na si Hiroshi na ginagampanan naman ni David Licauco. Gagawin ng tadhana ang lahat para paglayuin sila, pero parang merong invisible string na nag-uugnay sa kanilang dalawa na hindi sila mapaghiwalay. Napakahirap ng situation ni Adelina at ni Hiroshi. But one thing's for sure, paglalaban ko siguro yung love namin ko for Adelina. Pero kung heartbreaking para sa Barda fans ang mga eksena ni na Adelina at Hiroshi sa Pulang Araw na napapanood din sa Netflix. Available na rin sa video streaming site ang romantic comedy movie ng Barda na That Kind of Love. We're both very happy dahil successful ang pag-launch nito sa Netflix. So ang saya, I've been seeing a lot of comments and tweets na mabuting araw na ilagay sa Netflix because they didn't get to watch it
in theaters before. Bukod sa Pulang Araw, ginagawa rin ni Barbie ang pelikulang Penthouse 77 under GMA Pictures. Pero magkakaroon daw siya ng ilang araw na break para dalawin ang kanyang kapatid at pamangkin sa Amerika. Oo, Diyos ko, ang daldal na nung pamangkin ko kasi. So, gusto ko siyang ihatid sa taekwondo classes, gusto ko siyang ihatid sa school, yung ganon. Pero sa totoong buhay, gusto ko lang talagang kumain din doon. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Hinatulang guilty sa kasong graft at malversation of public funds si dating Maguindanao Governor Datu Sajid Islam Ampatuan. Sa 66 na pahinang desisyon ng Sandigan Bayan, sinintensya ka ng hanggang 12 taong kulong si Ampatuan sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Reklusyon perpetua at multang 393 million pesos naman dahil sa kasong malversation. Inutusan din siyang isauli sa gobyerno ang parehong halaga na may interest na 6% per annum. Bawal na rin humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno si Ampatuan. Ang kaso ay kaugnay sa paglustay ng 400 milyong pisong pondo para sa dapat sanay konstruksyon at rehabilitation ng farm-to-market road sa Maguindanao. Pero hindi naman naipatupad. Siksik at kaabang-abang ang bagong bihis ng GMA Afternoon Prime dahil sa bagong offering para sa mga kapuso. Kabilang dyan ang nakaka-fresh sa good vibes na Forever Young at mas pinaagang Shining Inheritance kung saan dama ang kilig sa set kahit off-cam. Kung bakit, alamin sa chika ni Nelson Canlas. Unang episode pa lang, pasabog na ang Forever Young. Nakilala na natin ang cute at bagong alkalde ng Corazon na si Rambo Malaki na ginagampanan ni Yuven Micael. Pero ang kanyang proklamasyon nabalot ng gulo. Ipinakilala na rin ang butihing ina ni Rambo na ginagampanan naman ni starstruck alumna Nadine Samonte. Ako po dito si Juday Agapito. Very supportive and very, basta kung ano yung gusto niya, papayag ako. Pero may mga moments na umaayaw talaga ako. When I feel na parang may mangyayari sa family. Sa espesyal na kondisyon ng ginagampanan na role ni Yuven, batid niya kung paano ito nakakaapekto sa kanyang role na si Rambo na may pituitary dwarfism. This sakit po na to ay tumor po siya na hindi ka pinapalaki niya kasi hindi niya po binibigyan, binablock niya po yung growth hormones po natin. Kaya mga tao po ay maliit lang po. Pero ibang-iba po ang dwarf. Iba din po itong panhypopituitarism. Wow, those are big words. Ulitin natin. Panhypopituitarism. Binemorize ko lang talaga yan. Matagal na pong, isa din po kasi yan sa line ko sa show. Kaya, prinaxis ko po talaga kung paano sabihin. So araw-araw sinasabi mo yun? Hindi naman po araw-araw kasi hindi naman po araw-araw taping. Joanna, hey! Perfect timing naman ang mas maagang time slot na 3:20 p.m. para sa Team Shining Inheritance. Mas intense na twist sa storya at mas malalaking eksena na kasi ang di dapat palampasin ng mga kapuso. Dumating sa point na nagkaroon na ng problema, pumasok na yung character ni Kylie, nagkaroon na ng mga bangayan, doon na paganda yung story. Kahit mabibigat ang mga eksena, kapag wala sa harap ng kamera, sobrang enjoy lang ang lahat sa set. Sa relationship naman namin apat, talagang normal na ang kulitan, normal na ang asaran. Pinakamalakas mga asar si Kylie, shout out sa iyo. Pero noong araw na yun sa taping, si Kylie nakatanggap ng panunuksod dahil dinalaw siya sa set ni Kobe Paras. May nangangansyaw na napakahaba raw ng buhok ni Kai at meron ding napasana all na lang na tinatawanan lang ni Kylie. I feel very lucky also po. I'm not gonna deny that. Yeah. Wala na nasabi. Yun lang po. I feel very lucky also. Of course, yung pagdating naman po ni Kobe sa aking buhay, I consider it as a blessing. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.
Hindi ang committee ni Senador Bato de la Rosa at hindi ang Committee of the Whole, kundi ang Senate Blue Ribbon Committee na ang mag-iimbestiga sa gera kontra droga ni dating Pangulong Duterte. Pinaplansya na raw ng Blue Ribbon Committee ang listahan ng mga resource person na naisimbitahan, kabilang na si Duterte. Nakatutok si Ian Cruz. Ang Senate Blue Ribbon Committee na ang nagpatawag ng investigasyon ng Senado kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman Senadora Pia Cayetano na nasa isang Energy Summit matapos ang konsultasyon kay Senate President Cheese Escudero, si Senate Minority Leader at Justice Committee Chairman Coco Pimentel na ang mamumuno sa pagdinig. Dahil nakabreak ang Kongreso alinsunod sa rules, ang Blue Ribbon lang ang komite na maaaring magsagawa ng pagdinig kahit walang referral mula sa plenaryo. We can hold the hearing in this coming 2 weeks. Blank slate daw ang gagawing pagdinig kaya uumpisahan nila ito sa simula ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paplansyahin daw nila ang listahan ng mga iimbestigahang resource person na sisimulan nila bago na upo noong June 30, 2016 hanggang sa pagtatapos ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong June 30, 2022. Kabilang sa mga unang isasalang ang dating police officer at dating PCSO General Manager Royina Garma na nagsabi noon sa House Quad Committee na inutusan umano siya ni Duterte na ipatupad ang Davao model ng giyera kontra droga sa buong bansa kung saan may pabuya ang pagkakapatay sa mga suspect. Katuwang raw niya dito si dating NAPOLCOM Commissioner Lieutenant Colonel Edilberto Leonardo. It should be Garma and it should be Leonardo. And even yung kung konektado, kung yung tatlong Chinese na pinatay sa Davao Penal Colony ay admitted lead drug lords, therefore posibleng related ito sa war on drugs. Then even yung jail warden ng Davao Penal Colony as well as sino yung involved doon, yun muna, doon tayo mag-start. Si dating Pangulong Duterte, pwede rin daw nilang imbitahan. Of course, kung willing siyang pumunta, then maybe we can set it sa second hearing. Tapusin na natin sa first hearing lahat ng aligasyon para sa second hearing sagutin na. Kasi we do not, ang sinabi sa akin ni Senate President Cheese, budget time na kasi, magugulo ang aming schedule actually. So we do not really have all the time in the world para dito. Unang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, ang PNP chief noong simula ng war on drugs, ang pagnanais na imbestigahan sa Senado ang war on drugs. Pero mungkahi noon ni Senadora Risa Ontiveros na Committee of the Whole ang dapat mag-imbestiga. Payag naman si De La Rosa na ang Blue Ribbon Committee ang mag-imbestiga sa war on drugs. The public deserves to know the truth. That's why I am happy that this investigation will be handled by the Blue Ribbon Committee of the Senate because alam ko lalabas dito katotohanan. Tiniyak naman ni Pimentel na magiging patas sa gagawing investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Hindi raw makakadalo si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee bukas ukol sa giyera kontra droga noong kanyang administrasyon. Sa sulat ng kanyang abogado sa Quadcom, sinabi nitong kauwi pa lamang ni Duterte sa Davao mula Metro Manila. Maiksing abiso lang daw kasi ang naibigay kay Duterte. Kailangan daw muna nitong magpahinga dahil sa edad nito. Hindi rin daw mabuti ang pakiramdam nito pero handa naman daw siyang dumalo sa ibang petsa pagkatapos ng undas. Sabi naman ng komite, kung hindi man dumalo si Duterte, may iba pa raw silang mga testigong magsasalita ukol dito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil mag-iimbestiga na rin ng Senado sa war on drugs at extrajudicial killings na nangyari noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte, may rekomendasyon ng lead chair ng House Quad Committee na kasalukuyan ang nag-iimbestiga riyan. Ba't hindi na lang natin pag-isahin, parang BICAM? Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado. Mas mabilis, mas madali, mas mahaba, mas maiksing proseso sa pagpapasa ng isang panukalang batas. Kung sakasakali, ito raw ang unang pagkakataong magkasama magdaraos ng pagdinig ang dalawang kapulungan ng Kongreso. So kaya nga pinapag-aaralan, i-propose, if the rules does not prohibit that, then therefore I guess
to me, dapat we all agree. Pero ayon kay Senate President Chis Escudero, wala raw sa rules ng Senado na pwede itong magsagawa ng joint investigation kasama ng Kamara. Ang dating Pangulo, pinadala ng imbitasyon ng Quadcom para sa pagdinig nito bukas sa pamamagitan ng PNP. Pero wala pa raw natatanggap na feedback ang Quadcom. Ine-expect namin siyang dumalo sapagkat sinabi naman niya sa media na if he is invited, ay darating siya. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. We will afford him the courtesy due to a former president. Kahit hindi pa tapos ang investigasyon ng Quadcom, nag-turn over na ito ng mga dokumento sa Office of the Solicitor General kanina kaugnay sa iligal na pagbili raw ng mga lupain sa bansa ng mga Chinese national. Partikular nilang tinukoy ang isang Eddie Taiyang at isang Willie Ong na pareho umanong may kaugnayan sa kumpanyang Empire 999 na sinasabing konektado kay Michael Yang, ang dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Duterte. Sinisika pa namin matuntun sila upang makuha na ng panig. Ito sila ay nagpanggap ng mga Pilipino. Gumamit sila ng mga peke at mga spurious na mga dokumento na magpapatunay na sila ay mga Pilipino. Until after we have discovered na sila po ay mga Chinese nationals. Meron din po silang mga ginamit na mga dummies, no? Na mga Filipino, apparently Filipino-Chinese. No? Nandyan ho yan sa ating mga listahan. Pag-aaralan daw ng Office of the Solicitor General ang mga dokumento. Initially po, ito po kasi yung mga possible na actions that may be filed by the OSG with the coordination of the pertinent government agencies, for example, sa civil forfeiture of the assets acquired of this Chinese through AMLAC, and ito rin for the reversion and or escheat proceedings to recover yung mga fraudulently acquired real estate by this Chinese. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pagkatapos ng big-time oil price hike noong nakarang linggo, bawas presyo naman ang ipatutupad simula po bukas. 70 sentimo kada litro ang kaltas sa presyo ng diesel, 50 sentimo naman sa gasolina. May rollback din sa kerosene na 85 sentimo kada litro. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Problemado ang ilang pamilya na di madalaw ang yumaong mahal sa buhay na nakalibing sa Hagonoy Catholic Cemetery. Ang ilang puntod kasi lubog sa baha. Nakatutok si Mariz Umali. Walang ulan pero hindi raw mawala-wala ang bahang pumeperwisyo rito sa Hagonoy Municipal Cemetery na problema sa loob ng napakaraming taon na. Nag-abot yung high tide, saka yung panahon parang habagat. Lalong hindi na natutuyo. Ganyan na siya. Kawawa yun, talagang naiiwan. Paano, lubog na sa tubig. Ang baha nagmistulang burak na sa dumi at kapal ng basura. Di pa naman daw bababa sa 1,000 ang nakalibing pa rito. Dito pa lang sa bukana ng sementeryo, aabot na hanggang binti ang baha. Pero habang papasok daw sa loob, mas malalim pa raw ang baha at mas delikado ito para sa mga dadalaw. Dahil sa kalunos-lunos na sitwasyon, marami na ang mga labing inilipat. Pero paano naman ang mga naiwan dito? Lalo't papalapit na naman ang undas na pagkakataon sana na sila'y muling madalaw at madasalan. Gaya ni Federico na may 10 pa naman daw patay na nakalibing sa naturang sementeryo. Alao, hindi na ako namin mapuntahan every year. Sa kuwan na lang namin nagtutulo sa bahay. Sa bahay na lang? Kandila, tsaka litrato. Lalagay mo na yung picture. Mga patay, lunod lahat. Si Nanay Flor de Liza, kahit tapat lang ng bahay ang sementeryo, minabuting ilipat na lang ang labi ng ama't ina sa mas maayos na sementeryo. Hindi na po pwedeng abutin ng bota. Tsaka maburak na, madulas na po, madidisgrasya ka na. Kesa ma-aksidente ka, magbota ka na lang. Nilipat na po namin yung mother ko tsaka yung father ko. Andun na po sila sa Kerubin po.
Sa di kalayuan, lubog din sa baha, pati ang mga mausoleo sa Raimundo Memorial Cemetery. Sa taas ng tubig, hindi na makita ang mga nakalibing sa gitna ng sementeryo. Ang pamilya ni Ren Ocampo napagdesisyonan ng hukayin ngayon pa lang ang labi ng ama sa Hagonoy Catholic Cemetery para raw maayos nilang madasalan at magunita ngayong darating na undas. Sobrang laki na po ng tubig. Mahirap pong dalawin. Kailangan na po siyang i-cremate. Ganun po. Para po mapaayos na po yung ano. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng lokal na pamahalaan kaugnay sa plano nila sa mga sementeryong ito, pero di pa sila tumutugon sa aming tawag. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nakauwi na sa bansa kaninang umaga si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos mula po sa dinaluhang inaugurasyon ng bagong presidente at vice-presidente ng Indonesia. Ayon sa Pangulo, karangalan daw nila ng First Lady na saksiyan ang pag-upo sa pwesto ni President-elect Prabowo Subianto at Vice President-elect Gibran Rakabuming Raka. Kasabay niyan, kinilala ng Pangulo ang mga kontribusyon ni dating Indonesian President Joko Widodo para mapatatag ang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia. Tatakbo bilang independent candidate si Pastor Apollo Kibuloy at hindi na sa ilalim ng Partidong Workers and Peasants Party o WPP. Ito ay matapos questionin ng isang grupo sa partido ang inihain niyang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA dahil hindi umano pirmado ng otorisadong opisyal. Sa isang liham hiniling ni Kibuloy sa COMELEC na kanselahin ang kanyang CONA para raw maiwasan ang anyay intra-party dispute. Nakadetene ngayon si Kibuloy sa PNP Custodial Center habang dinidinig ang kasong qualified human trafficking at child and sex abuse laban sa kanya. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Enjoying the rest of their time in Japan, sina Julian San Jose at River Cruz kasunod ng successful Sparkle World Tour. Can't get enough ang fans sa sweet at kulitan moments ng Juliver habang nag-iikot sa isang Japanese discount store. Babiyahe ngayong gabi papuntang Amerika si Miss Universe Philippines 2024, Chelsea Manalo. Lilipad muna si Chelsea pa Los Angeles, California bago pupuntang Mexico para sa Miss Universe pageant. Ang kanyang wish for this journey, prayers for safe travels at makapasok sa finals. Tuloy-tuloy ang buhos ng suporta ng moviegoers para sa pelikulang Balota. Mula sa pagiging certified top grosser sa opening week nito sa big screen, kanina, almost sold out agad ang screenings midday pa lang. Bukod sa personal na pagdalo sa mga sinehan, nagpasalamat din si Marian through her TikTok entry kung saan sinabi niyang napasayaw si teacher dahil sa good feedback. Flattering and humbling para kay Heart Evangelista ang pagiging top celebrity sa Paris Fashion Week. Pero paglilinaw ni Heart, it's not about the competition but a place where you can celebrate yourself. Makichika kay Aubrey Carampel. Pretty in metallic pink si global fashion icon Heart Evangelista na kahit migraine attack ang current mood, on the go and dressed for the occasion pa rin. You have to keep going, reaching for your dreams. Nothing should stop you. Challenges are present, but you always have to just be hardworking. For the pink! Kahapon lumahok din si Heart sa isang walk for a cause na breast cancer awareness. Gusto raw niyang gamitin ang kanyang impluwensya para makapag-empower pa ng mga kababaihan. Gathering all together, being as one, and it's nice to think that each and every one of us are like an inspiration to each other, no matter what field you're in. Parang lahat tayo dinadala natin yung isa't isa. Muli namang pinatunayan ni Heart ang kanyang star power sa mundo ng fashion nang mag-top sa Paris Fashion Week with $10.6 million media impact value. Flattering and humbling din daw ito at the same time. Actually, Filipinos did it, and it's just very nice to top anything. Honest truth, I don't want to top anything because I just want to be here. Kasi when you're there, it's hard to maintain that. But
if there's anything that I ever learned would be just consistency. I've been doing it for a long time, since 2016. And for me to always be included in a sense is just such an honor. I really love my job. Pero sabi ni Hart, Not a competition. It's not a rat race at the end of the day. It's just really a place where you can celebrate yourself. And if by chance people like how you dress up and how you carry yourself, then that's great. But I really do it because I love it. di rin daw niya nakakalimutan magpasalamat sa pioneers na nauna sa kanya. In a sense, they did pave the way, and I'm just so glad that social media is so huge that people are able to see that it's not just in televisions or soap operas that you can be in a way out there. You can also be yourself. Ang behind the scenes ng kanyang Fashion Week journey, dinokumento at ipalalabas soon sa isang special docu-series na Heart World. Marami raw never before seen footage ang mapapanood soon sa GMA. Heart World. You have to be true, you have to be real. It's a reality show. So even my bad side, you will see everything. I try to be as authentic as possible, even if sometimes it hurts. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 65 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.